Sumasa inyo po ang programang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang Reconnect, an Evangelical Mission. Nilalayon po ng programang ito na patuloy na maipalaganap ang dalisay na aral ng Biblia na kung ito ang susundin ng tao ay magagawa ang tunay na panunumbalik sa ating Panginoong Diyos. Binapati po namin ang lahat ng sumusubaybay ngayon, hindi lamang po dito sa INC TV kundi maging sa ating YouTube channel na Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Gayun din po ang mga bumubuo ng Christian Society for the Deaf sa kanilang ika-7 anibersaryo. Maligayang anibersaryo po mga kapatid. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo at ng amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa inyo pong pagpapaunlak sa paanyaya ng aming mga kapatid. Ang atin pong pag-aaralan ay tunay na napakahalaga. Ito po ay nakabatay sa leksyong binalangkas pa ng kapatid na Felix Manalo, ang sinasampalataya na naming sugo ng Diyos sa huling araw, na dito po ay itinuro nila ayon sa Biblia kung sinong tao ang makatutupad sa buong kautusan ng ating Panginoong Diyos. Subalit, mahalagang malaman muna ng lahat kung sino ang Diyos na dapat nating kilalanin. Ang Iglesia ni Cristo po ay sumasampalataya sa iisang tunay na Diyos. Siya ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga kaanib dito. At siya'y walang iba kundi ang Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo, kinilala at pinaglingkuran ng mga apostol at ng iba pang mga hinirang niya mula pa ng una. Halos lahat po ng relihiyon, mga kaibigan, ay may dinidiyos sapagkat ang pakay ng relihiyon ay ang paglilingkod at ang pagsamba sa Diyos. Kaya, ang dapat munang tiyakin ng sino mang magsasagawa ng paglilingkod at pagsamba ay kung tunay na Diyos ang kanyang paglilingkuran at sasambahin. Kaya aalamin po natin, Diyos po ba ang lahat ng dinidiyos ng mga tao? Sino po ang tunay na Diyos? Ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ganito po ang ating mababasa na nakasulat dito po sa Juan 17:1 hanggang 3. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. Yayamang binigyan mo siya ng pamamahala sa lahat ng tao upang mabigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila. Ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Mga kaibigan, sino po ang dapat na kilalanin ng tao na Diyos? Ang dapat po kilalanin ng tao na iisang tunay na Diyos ay ang Ama na nasa langit. Noong ang ating Panginoong Hesukristo po ay narito pa sa lupa, ito po ang kanyang ipinahayag nang siya'y manalangin sa Panginoong Diyos. At sana po ay napansin natin na ang Panginoong Hesukristo ay nagsasalita dito po sa ating binasa. At ang kausap niya ay ang Ama. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesukristo na ako ang makilala nila na Diyos. Hindi rin niya sinabi na tayong dalawa o kaya'y tayong tatlo ng Espiritu Santo. Malinaw po ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa Ama. Ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Kaya bakit po mali ang inaakala ng iba na ang Panginoong Hesukristo ang tunay na Diyos? Sapagkat hindi po ang Panginoong Hesukristo ang Ama. Ang Panginoong Hesukristo ay anak, samantalang ang tunay na Diyos ayon po sa ating Panginoong Hesukristo ay ang Ama na nasa langit. Kaya hindi si Kristo ang Diyos. Ang Panginoong Diyos po ay walang tatlong persona, wala po. Tulad ng sinasabi ng iba na mayroon din daw Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo bukod pa sa Diyos Ama. Pagka ho ganon, mga kaibigan, ay hidwa o hindi tunay na pananampalataya yung paniniwala
doon po sa tinatawag na Trinidad. Kaya alamin pa rin natin sino rin ang iisang Diyos na tunay na ipinakilala ng mga apostol. Ganito po ang ating mababasa. Nakasulat sa unang Korinto 8:6. Iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat. Mga kaibigan, ang Ama na siyang pinagmula ng lahat ng bagay, ang siya ring kinilala ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo na iisang Diyos lamang. Sa makatwid po, sino mang magturo na may iba pang Diyos, maliban sa Ama na manlalalang, kalaban ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol, sapagkat nilalabag po ang turo ukol sa tunay na Diyos. Mahalaga po na masunod muna ng tao ang tunay na pagkilala sa tunay na Diyos, sapagkat ito ang siyang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, kagaya po ng binasa natin kanina. Mahalaga na masunod natin kung gayon ang buong kautusan ng tunay na Diyos. Pag-aralan po natin ano ang dapat na taglayin ng tao sa ikatutupad niya sa buong kautusan ng ating Panginoong Diyos. Babasahin ko po ang sagot dito po sa Mateo sa 22:37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ano po ang dapat na taglayin ng tao sa ikatutupad niya sa buong kautusan ng ating Panginoong Diyos? Dapat na ang tao'y magtaglay ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at sa kapwa-tao na siyang hinihingi na panguna at pangalawang utos ng ating Panginoong Diyos. Gaano po kahalaga at kadakila ang dalawang utos na ito? Sa dalawang utos na ito, anya, nauuwi ang buong kautusan. Kaya napakahalaga po kung gayon na taglayin natin ang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Mga kaibigan, paano pa ba natin dapat napatunayan ang ating pag-ibig na iniuukol natin sa ating Panginoong Diyos? Mababasa po natin ang nakasulat dito po sa unang Juan, sa 5:3 na ganito po ang nakatala. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Mga kaibigan, ano ang katunayang iniibig natin ang Panginoong Diyos? Ang pag-ibig po sa Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Mabigat po ba ang mga utos ng ating Panginoong Diyos? Hindi po. Sa isang umiibig sa Panginoong Diyos, ang kanyang mga utos hindi po mabibigat. Kung gano'n, ang nahihirapang sumunod, yung hindi po umiibig sa ating Panginoong Diyos. Yung nasa paglabag sa kanyang utos, hindi totoo ang kanyang pag-ibig, kahit na iyon ay salitain ng salitain niya. Mga kaibigan, alamin po naman natin, paano naman dapat isagawa ang pag-ibig sa ating kapwa? Babasahin ko po itong nakasulat dito sa Mateo sa 19:19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Mga kaibigan, gaano po ang pag-ibig na dapat nating iukol sa ating kapwa? Ang sabi po ng Biblia ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi po ba dahil mahal natin ang ating sarili, ay iniisip at ginagawa natin ang makabubuti sa ating sarili? Yun din po ang dapat nating gawin sa ating kapwa-tao. Dahil ang utos ng ating Panginoong Diyos ay ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kaya ano ang hindi natin dapat na gawin sa tao, sa kanyang kapwa, para matupad niya ang utos na ibigin ang kapwa na gaya ng kanyang sarili? Babasahin ko po naman itong nakasulat dito sa Roma sa 13:9 hanggang 10.
Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ano po ang hindi dapat gawin ng tao sa kanyang kapwa? Huwag tayong gumawa ng masama kanino man. Kanino man po. Hindi natin pinipinsala o sinasaktan ng ating sarili. Huwag din natin gagawin yun sa ating kapwa. Ang mga utos na nagsasabing huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, lahat po ng iyan. Kahit pa hindi tuwirang ipinagbawal ay hindi gagawin ng umiibig sa kanyang kapwa. Yun ang dahilan kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Mga kaibigan, bakit po napakahalagang matupad natin ito? Utos ito ng Panginoong Diyos na kapag tinutupad natin ay natutupad din natin ang kanyang utos na ibigin natin siya at ang utos na ibigin natin ang ating kapwa. Kaya paano pa patutunayan ang pag-ibig sa kapwa-tao ayon po sa utos ng ating Panginoong Diyos? Mababasa po natin ang nakasulat dito po sa Levitico 19:13 hanggang 14, ang ganito pong pahayag. Huwag kayong pipighati sa inyong kapwa o magnanakaw man sa kanya. Ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. Huwag ninyong lalaitin ang bingi ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Mga kaibigan, huwag nating pipighatiin ang ating kapwa. Huwag nating aapihin at lalaitin ang bingi at huwag nating lalagyan ng katitisuran sa harap ng bulag. Sapagkat iyon po ay pipighati o pagpighati sa ating kapwa. Ang totoo, hindi lamang ang mga kabilang po doon sa mga tinatawag na deaf o yung mga hindi nakaririnig, kundi kahit ano pa ang kapansanan ng tao, huwag nating lalaitin. Huwag natin silang pighatiin. Sapagkat malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan, matakot tayo sa Diyos na gawin ang kasalanang iyon. Kaya ipinagmamalasakit sila ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat isipin na lang natin ito, ang may kapansanan ba ang talagang nilalait ng sinumang umaapi sa kanila? Ang Diyos po ang nilalait at nilalapastangan nila sapagkat ang Diyos po ang lumikha sa tao. Siya po ang may sabi na siya ang gumawa ng bibig ng tao. Siya rin po ang gumawa ng pipi o bingi, may paningin at bulag. At yan po ay malinaw na nakasulat dito po sa Exodo sa 4:11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao o sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Kaya walang karapatan ng sinuman. Wala pong karapatan, inuulit po namin, ang sinuman nalaitin ang nilikha ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang gumagawa niyon, ang nilalapastangan nila ay ang ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, magbabalik pa po tayo. When I was a baby, I was christened. After that, together with my mother, we went to the church all the time.
Eagerly, I wanted to learn the words of God, but I couldn't understand it. I just sat on the side. I have lots of experiences being a Catholic, like Christmas parties and New Year. I have a lot of friends that enjoy the party together with my family, my grandfather, and my grandmother. They give me gifts and they give me money. They prepare lots of food because it's Christmas. And we also have All Saints' Day every November 1. I went there to light up the candles for the dead. There are so many Catholics who are going there. They were all around. That was what I learned from my experiences, but today I have changed. I knelt down and worshiped graven images inside the Catholic Church then. I also attend Mass and ate a host. After that, I just walk around. Lately, I knew that it was wrong to eat a host. But again and again, we ate host and blood. My mother told me before when I was young that Iglesia ni Cristo is bad, that I should never attend their worship services. Why did my mom say that? She didn't know or understand about Iglesia ni Cristo. When I was growing up, I heard about the Iglesia ni Cristo from our relatives. They said Iglesia ni Cristo is right and good. Iglesia ni Cristo members have good attitude. So I decided to join the Iglesia ni Cristo. My mom was shocked and embarrassed. I said sorry to my mom and asked for forgiveness. But still, my mom didn't want me to be an Iglesia ni Cristo. I told her that INC is right. We argued every time I compared Catholic to INC. My mom told me, okay, I understand. So she allowed me to. Before that, there was a lot of people inside the Church of Christ inviting me. But I refused because I was busy with my studies. I said, no, I don't like it. But that was my reaction before. But I realized, why not try it or accept their invitation for me to learn the lessons inside the Church of Christ? A ministerial worker, Brother Glenmark, was walking that time. We met and I asked my friend who was he. I was introduced to him and he invited me to study the lessons and I said yes. I decided to accept and join. He taught me lessons 1 to 25. Good things from the Bible. I learned inside the Church of Christ the true words of God. They taught me that it is prohibited to do bad things, to drink liquor and the like. But in the Catholic Church, there are many wrong teachings. I started to attend worship services in the Church of Christ at the local congregation of F. Manalo. And after that, I transferred here to attend worship services. I had a lot of time to learn. I have learned about the true God, the true words of God. In the Catholic Church, they teach different words I couldn't understand. There are a lot of differences compared to the Iglesia ni Cristo. My friends back in college told me not to go to Iglesia ni Cristo. They said, come with us. I asked, why? Just come with us, we will drink.
And I said, yes, I tried to join them. But it's bad. There were lots of drinking, and my father was so angry at me. He told me that they are bad. My father wanted me to learn and change, so I decided to change. I joined the INC and accepted the Iglesia ni Cristo. I was baptized on September 7, 2019 at the Philippine Arena, Bulacan. At that time, I was very, very happy. I became a member of Iglesia ni Cristo, the true religion. A ministerial worker, Brother Glenn Mark, he wanted me to assist or help, and I said yes. I search and go to places where there are deaf persons. I invited them, some of them are Catholics, and asked them to change their religion to Iglesia ni Cristo. I really, really wanted to invite them. Then we went to other places. We invited many deaf individuals, and I am very, very happy. During Bible studies, I'm very happy. I did it. There are many deaf. They attended worship services inside the Iglesia ni Cristo. And Brother Glenn Mark told me to help. There was a lot to do. We sent them invitations through internet. We go to their places and invite them for them to attend worship services here in the Iglesia ni Cristo. I have 12 deaf friends. I invited them. There are many deaf out there. We are always attending worship services here. I promise to our Lord God that I will always attend worship services. I will never be absent or be late. I am eagerly and patiently attending church worship services. Brother Eduardo V. Manalo, thank you very much for taking good care of us. And I promise that I will always attend worship services inside the Iglesia ni Cristo. I love you. Mga kaibigan, ang tinatalakay po natin ay ang ukol sa mahalagang makilala ng tao ang tunay na Diyos upang masunod natin ang kanyang buong kautusan. Ang mahalagang utos po ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng kumikilala sa Kanya ay ang pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Mahalagang parehong matupad po natin ito. Ang pag-ibig sa Panginoong Diyos ay ang pagsunod o pagtupad sa Kanyang mga utos. At ang pag-ibig sa kapwa ay patunayan po natin sa ating paggawa. Huwag natin silang lalapastanganin kahit pa yung kapwa natin na naroroon po sa kalagayang may kapansanan. Bakit po mahalagang ito ay ating masunod? Mga kaibigan, iyon po ba ang ibig ng Panginoong Diyos na gawin ng tao na siya ay lapastanganin? Ano po ang nais ng ating Panginoong Diyos na gawin ng lahat ng mga taong nilikha niya? May kapansanan man o wala. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa awit sa 145:8 hanggang 10. O itong si Yahweh ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Mga kaibigan, kahit na ano pa ang inaakala ng tao na kapansanan ng nilalang ng ating Panginoong Diyos, ang sabi po sa Biblia, ang pagtingin ng Panginoong Diyos sa kanyang nilikha ay namamalagi.
mabuti siya sa lahat. Ano po ang katunayang mabuti siya sa lahat? Ang sabi po, hindi siya nagtatangi kahit kanino, sapagkat siyang lumalang sa lahat ng tao at hindi dapat laitin ang pagkakalikha niya sa tao. Kaya sa halip na laitin at pintasan ang nilikha ng ating Panginoong Diyos, ano po ang dapat gawin ng lahat? Ang sabi pa sa Biblia, lahat ng nilikha ng Diyos ay dapat magpuri at magpasalamat. Mga kaibigan, iyan ang talagang nararapat. Kaya dito po sa Iglesia ni Cristo, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, inaasikaso po nila. Ipinagmamalasakit nila ang tao, anuman ang kalagayan sa pamumuhay, may kapansanan man o wala. Sapagkat ayon sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. At yan po ay mababasa pa rin natin. Dito po sa Roma 2:11 na ganito ang nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ibig po namin, mga kaibigan, na ang lahat ay maakay sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa pagsamba at sa mga pagpapasalamat sa Kanya at higit po sa lahat, tamuhin nating lahat ang kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Pag-usapan po natin yan. Hindi maiiwasan sapagkat mahalaga yan para sa kaligtasan. Para ang tao ay maligtas, ano po ang utos ng Panginoong Diyos sa tao na dapat niyang sundin upang mapatunayan din niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Babasahin ko po itong nakasulat sa Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Utos po iyan ng ating Panginoong Diyos na pakinggan o sumunod tayo sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang malaman po natin, alin po ba ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na dapat ay pakinggan, dapat ay sundin ng lahat para sa ikaliligtas. Ganito po ang ating mababasa na nakasulat dito po sa Juan, sa 10:9, ganito ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Kailangan po ang pagpasok sa kawan, maging miyembro ng kawan. Kung aling kawan po ang tinutukoy ng banal na kasulatan, mababasa natin sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, napakahalaga po na ang tao ay makabilang sa Iglesia ni Cristo para maligtas. Ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na ang tao'y umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa gayon ay napatutunayan din ng tao ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka ang pag-ibig ang pinag-usapan, mga kaibigan, gaano po ang pag-ibig na dapat nating iukol sa ating Panginoong Diyos? Babasahin ko po itong nakasulat dito po sa Marcos 12:30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Napansin po ba ninyo? Ganap na buong lahat ang dapat nating iukol na pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ibigin natin ang Diyos ng buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sa makatwid, ayaw po ng Panginoong Diyos ng tinatawag na half-hearted na pag-ibig. Ayaw niya nun. Ayaw niya na may kaagaw siya sa pag-ibig na dapat nating iukol ng buong buo sa Kanya. Bakit ang lahat ng utos ng ating Panginoong Diyos ay nauuwi sa pag-ibig natin sa Kanya? Ganito po ang mababasa natin dito sa Efeso sa 1:4-5.
ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Bakit po lahat ng utos ay nauuwi sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang tao po ang siyang pinili ng Panginoong Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan upang maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang ibig po ng Panginoong Diyos, na ibigin natin siya ng pag-ibig na banal at wala pong dungis. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay pag-ibig, ang Panginoong Diyos ay banal, kaya ito rin po ang nais niyang maging katangian ng mga taong pinili niya para sa Kanya at para makasama niya sa Kanyang kaharian. Kaya mga kaibigan, sinasampalatayanan po namin na dinadala po ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo ang tao at walang sawang tinuturuan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat yun ang makababanal sa tao, yun ang magpapalago sa ating pag-ibig sa Kanya. Kaya sa pagiging kaanib sa Iglesia, ay dapat nagiging sakdal ang ating pag-ibig at sa kabanalan, walang dungis sa pagharap natin sa Kanya. Bakit po napakahalaga noon? Ano po ang kinalaman nito sa ating pagharap, sa ating Panginoong Diyos, sa araw po ng paghuhukom? Ganito ang mababasa nating nakasulat sa Efeso 5:27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Mga kaibigan, ano po ang kinalaman ng pagiging banal sa pagharap natin sa ating Panginoon sa araw po ng paghuhukom? Ang maiyaharap po sa Panginoon sa araw na iyon ay ang iglesyang marilag, banal at walang batik at walang dungis o kulubot. Saan kaya tatahan na magkakasama tayo po? At ano ang magiging kalagayan ng ating buhay doon po sa tatahanan? Pakinggan ninyo. At ganito ang ating mababasa, nakasulat po dito sa unang Korinto 15:50 hanggang 54. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Doon po sa kaharian ng Diyos, yun din ang tinatawag na bayang banal. Doon tayo tatahang magkakasama. Kaya ang umaakay po sa amin, sa lahat ng aming ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo ay udyok po ng pananampalataya at pag-ibig una sa Panginoong Diyos at sa aming kapwa upang magkaroon ng kabuluhan sa harap ng Diyos ang aming isinasagawang paglilingkod. Na dito rin po, pinakahahangad namin na makasama kayo sa loob ng tunay na Iglesia upang tayo pong lahat ay tumahan doon sa kaharian ng Diyos, sa langit o doon po sa bayang banal na doon tatamasahin natin ang walang hanggang buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay nakatulong sa inyong lahat ang ginagawa po ninyong pagsusuri.